Aminado si Albert na isa sa mga pinagkukunan niya ng impormasyon ang mga post online, balita man daw yan o di kaya updates at advisories mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Pero maingat daw siya sa mga nababasa sa social media. Hindi naman katulad na lagi tayo nasa bahay kaya mas madalas sa website na lang na nakakapanood. Social media na lang. Nireview niya raw kung sa lehitimong source nanggagaling ang mga impormasyon. Mga comment na lang na ganun, na babasa. Na hindi pala tunay, medyo kalokohan lang pala yun. Dapat nga raw na maging mapanuri ayon sa Land Transportation Office o LTO Calabarzon ang publiko. Lalo't naglipa na rin sa digital space ang mga mapanlinlang na social media page na gumagamit ng pangalan ng ahensya. Gaya ng page na ito na may Facebook name na LTO Carmona Cavite District, sabi ng LTO Calabarzon, peke ito. Nasa 20 umanay peking SOCMED pages ang napasara na raw ng ahensya. May tinututukan pa raw sila. Assistance to parang kumuha ng mga license, wala ng exam, wala ng test. So ito ay mga fake na mga FB pages. So ang ginawa namin, sinokos namin, pina-shutdown namin. Ang iba ay pinost namin sa mga legit na FB pages namin dito sa Calabarzon. Nakarating sa opisina ang tungkol dito dahil sa mga reklamong natanggap ng ahensya mula sa netizen at batay sa monitoring ng kanilang mga tauhan. Ang bogus na page na ito, naniningil daw ng sobra-sobra para sa online application. Isingilin nila yung tao, then tutulungan nila mag-process sa LTO na pwede naman yung ating mga clients ay dumiretso na sa LTO without using them. At naniningil sila ng as much as 10,000 to 19,000. Hindi lang daw sa Calabarzon region nangyayari ang ganitong uri ng illegal na transaksyon. Ayon sa LTO Calabarzon, iisa lang ang kanilang lehitimong social media page, gayon din ang kanilang district office. Hinihimok nila ang publiko na i-report ang mga unofficial social media account ng kanilang ahensya para hindi na makapambiktima pa. Verna Malaluan, CNA Digital Media and Public Affairs.